Hello mga ka-offloader sa Pinas Market! Welcome back to my channel. Maraming daghan salamat sa inyong tanan sa pagpanood sa ating mga videos at sa ating mga subscribers. So, ito naman tayo. Ngayon ay January 5, 2026, Friday. Walang pasok ngayon. So, sa Middle East. So, gawa tayo ng top or trending stock ngayong araw na to. So, meron tayong CNPF, EC, JFC, AEB, Pure Gold, The Boitis Power. Yan yung top trending stock natin. So, pero bago ang lahat, mga ka-offloader, mga ka-Pilipino, mga ka-OFW, huwag kalimutan mag-subscribe. Tulungan nyo akong maabot tayo ng 50 subscribers ngayong katapusan ng June. So, 21 subscribers na lang. Pakipindot naman dyan itong subscribe tsaka bell button para notified kapalagi sa ating mga videos araw-araw na in-upload. Kung ikaw ay nagtitrade naman sa New York Stock Market at saka sa Nasdaq, meron tayong Doodle Goose to US Market na channel. Yan. So, pero tawag nito, English to. English di Carabao. Di batutin. So, tara let's. At tapos meron tayong Facebook feeds naman, Doodle Goose to Market. So, halo-halo na dito yan. Follow din naman nyo to. Halo yan. Yung may, may USE, may Pilipinas, may crypto. So, lahat na. Na yan. So, tara let's. Silipin natin muna ang PSEI. So, Philippine Stock Market Index ay nasa 5987.73. 1.28% naman ang up niya. Tapos, so, mining and oil lang ngamang ang nagkulay pula. So, blue chip, umangat, green. Sa tuloy-tuloy na ang pag-angat ng ating mga market stock. So, advance naman, ito yan sila. So, marami sa mga small cap decliners, yan sila naman. So, tara let's, umpisa na natin. PSEI, so maraming maraming mga dito sa Philippines Stock Exchange na portal, marami kang matutunan dito kalikutin mo lang to, marami kang makikita diyan so mga so Century Pacific Food and Corporation, Centurat Tuna. Kung mahilig kang kumain ng mga tuna, isa sa kanilang produkto yan. So Century Food Tuna Pacific ay gumagawa siya ng bullish pattern, bullish plug. So, target price ng ating mga broker nasa 40, 43, 45 naman. So, nasa 27 pa tayo. Kung mahit yung target price na yan, ay tumubo ng 60% ang pira mo, So, malaking bagay kung mahit yan. Kung kailan, hindi natin alam. So, kung mag long term ka lang naman, wala namang problema, Kasi yung earnings naman nitong si Century Food, at tingnan natin yung ang kanyang revenue, umaangat naman siya, o maganda naman ang kanyang takbo, di ba? Earnings, yan. So 25, medyo mababa sa estimated, konti, may diferensya. So statement, so mayroon pa rin silang net income, malaki yung kinikita nila ngayon. So kanilang mga produkto, yan siya, basahin nyo lang yan, Century Food Tuna. So, balik tayo. Palagi na lang tuna. US market kahapon pala, mga pinistock, nagsiliparan, ang ganda. Wala lang tayong pambili, naipit tayo. So, tingnan natin sa malapitang tingin si Century Food Product, Pacific. So, bullish na bullish, dalawang candle, kaso ngayon walang ganong volume, kukunti lang volume. Kahapon ang malaking volume, ngayon kukunti lang. So ilan lang tong bumili. So si Century, kailangan i-break niya yung 27.60 para naman siya ay aangat, tingnan natin sa 1 hour time frame, yun. So kailangan niyang i-break para angat siya dito. At dito meron tayong nakikita ang mga resistant, may mga sell order sa small time frame. So pwedeng maaari na kung ma-break niya yung pwedeng pag umabot dito,
magkaroon tayo ng pullback, magganyan, o hindi natin malam kung hanggang sa may pullback mangyayari. So, pwedeng umangat yan, magganon-ganon lang yan si Century Food Product. So, yan, no. Dito nga, makikita natin dito sa, sa daily time frame, na meron talagang resistant na mangyayari dito sa taas ng itong banda dyan. Yan siya, 31.85. So, kailangan pang break niya dyan, para humataw siya dito sa top natin na bullish plug. So, dito yung top, trend. So, kahit lang dyan lang siya ang abutin niya yan, malaking bagay na yan. That is 36%. So, kung kailan, hindi pa natin alam kung kailangan niya kasi nag-bounce back siya dito pagdating, dito naman nag-bounce back. So dito dumating na siya dito, nag-bounce back. So ibig sabihin malapit na tong aangat si Century Food Pacific, Century Pacific pala, binabaliktad ko na. So yun yung natin pananaw kay Century. So maganyan-ganyan lang yung presyo niya diyan. So titingnan natin kung kailan, hindi natin alam. So yan yung last nating So save natin para hindi natin makalimutan. So punta naman tayo kay Ayala Corporation. So marami namang So Ayala Corporation, downtrend pa rin siya ngayon ginagawa. So bakit kaya? So mga bahay-bahay, mga wala pa rin. So nandito na tayo sa support, may support dito na kung kailangan niya mag-hold yan, So, kailangan niya mag-hold yan. So, nag-hold na ba? Nag-bounce back, umangat. Kasi kung hindi, bang dito sa kabila? So, ito na pala yung, mayroon pang bottom dito sa isa, Delikado. Itong na yata to. Ito yata yung COVID time, 2020. So, parang bumalik talaga yung mga presyuhan ngayon, Walang COVID, pero bumalik ang presyo. Bakit kamo? Ay nako, dahil sa kaguluhan sa Middle East at saka sa ating Philippine politics, So, dapat mag-hold yan kasi kung hindi, pupunta tayo dito sa 350. At kung malakas naman, pwedeng umakyat siya dyan. Mag-bounce back, ganyan. So, ganyan, baka tuloy-tuloy pa rin. So, burahin natin to kasi hindi nangyari. So, ito, tanggalin na natin para hindi nyo na So, yan yung pansinin nyo lang to. So, ingat-ingat lang din bago pumasok kay Ayala Corporation. So, Jollibee. Ano na ba Jollibee? Ano nangyari dito? So, si Jollibee, nandito pa rin siya sa bottom part ng ating trend line, So, sabi natin, pwedeng bumaba, pwedeng umakyat. So, ilipat lang natin to, same level lang naman. So, ganun pa rin ang pananaw natin kay Jollibee. Ay, siguro makabawi ito sa second quarter kasi nag-umpisa na yatang nagmahal na yung mga nila. So, yung target price, 260, yan. So, kailangan niyang i-break it, mag-hold dito. So, parang nag-hold na yan siya. So, ito naman yung kailangan i-break niya, Yung 142 para ICI aangat doon sa taas. Meron tayong sell order block dito, pwedeng bumagsak, mag-bounce, pullback, tapos pwedeng bumalik pag malakas, So, dito sa top trend line natin is 200 yung target natin. Pero yung mga broker natin, 185, 300 to 280 naman yung mga target price nila, So, downward channel pa rin ang ginagawa niya. Kung parang bumalik nga tayo sa COVID time to So, bumalik So, ibig sabihin yan na kung bumalik tayo sa COVID time, magsawa din yan, pwede ding umangat na rin yan siya, So, ito yung natin. Yan, pinakabutom ng COVID time. Ito, IPO yata to na linya So, wala. So, yan, IPO level pala yun. Yun. Lagyan natin. COVID time, yan. COVID level. So, titingnan na natin kung saan talaga to patungo si Jollibee. Na alis na yata sa sa MSCI. Pero nasa blue chip pa rin siya, So 1.33 naman yung kanya. So ngayong namigay na siya ng dividends pala.
So ito yung maganda din, mayroong pinamimigay na dividends kahit na bumabagsak si Jollibee, namimigay naman siya ng dividends. So November naman 26 ang sunod na kanyang So tayo nandito pa tayo sa 211. So pag nagkapira, may mga tanggap tayong pwede nating i-cost average yan si Jollibee. So long term naman, kahit sila mga silang si Cole, si April Tan, ang niya is maganda naman ang takbo ng okay naman, makabawi naman to si Jollibee din sa darating na araw na to. Kung lalo na kung tapos na tong mga sigalot dito sa Middle East, ay pwede lang umangat yan, magsibalikan na yung magmura na siguro o baka tayo ay mapamura. So yan lang si Jollibee, ang ating pananaw sa kanya. Long term lang naman tayo dito sa Philippine stock market. Si Aboitiz Equity, so last nating vlog kay Aboitiz Equity ay dito, sabi natin baka magkunso or pwedeng dumiritso nga si Aboitiz, kung nakabili kayo dito sa kanya ay may 7% na angat ng pira mo, kumita ka na, so yan ang nakaganda pag nakabili ka sa bottom trend line, yung niya. Kasi ang natin dito, baka gagawa siya ng Elliott Wave, si Aboitiz. Ang target price naman natin ng mga broker nasa 45, 44, 47. So dito, yan, So kung dito ka nakabili, ay meron ka lang kikitain na 47. Basta pagdating diyan, ibenta mo rin, Kasi basta take profit, pag may take profit ka ng 500, 5,000, 10,000, binta mo. Take profit ka, pag bumaba, bili ka, Ganun lang naman yan Kasi kung mag long term ka lang talaga dito, puro ka lang yun kung wala kang time. Pero kung may time ka naman, sayang kasi, nawawala kasi ang presyo kasi akyat, baba, ganun lang yan So ito, kailangan niya i-break itong 34. So na-break na yung ibang natin. So ito yung 34. Meron tayong strong resistant diyan kasi may sell order block, so pwedeng mag bounce back yan pull back yan dito. So ganyan, So pag kumita ka na diyan, binta mo, tapos pag bumaba, ganoon 'yon. Tapos pwedeng mag bounce back yan, So pwedeng maganon hangga't maabot 'yun doon sa taas, yung target price, So target price nandito, yan sila. So yan yung Elliott Wave natin. Hindi pa natin yan alam kung itong 0.3 kung saan ba talaga. So diyan ba? So yung Elliott Wave, pwede nyo panoorin yung channel natin dito. Meron din, i-search nyo lang Elliott Wave, type nyo Elliott Wave kung paano yan siya ini-explain ko yung ibig sabihin, paano gawin yung Elliott Wave, o nga, sabihin ko na lang nga ang Elliott Wave ay composed of 0.5, 1, 2, 3, 4, 5. So dapat nandito pa siya ngayon. So itong 0.2, hindi niya piling balikan yung 0.1. So hindi naman talaga niya balikan. So yung 0.2 to 3, mataas siya sa 0 to 1. Tapos ganon. Yung 0.4 naman, pag-usapan natin pag matapos na yung 0.3. So 0.3 muna ang hinahanap natin ng tapusin. So baka mahitong target price, kaya magkaroon tayo ng 0.3 dyan. So yan lang si Aboitiz. Tapos Pure Gold naman, anong nangyayari kay Pure Gold? Sa last natin yung vlog, na baka magkunso-kunso. Pag na-hit nito, pwede mag-pullback. Ganon yung gagawin ni Pure Gold. Kasi si Pure Gold kasi, previously, gumawa siya ng tawag niyan, cap pattern. Ito, yan yung cap pattern na ginawa. Kaya, nabuo niya, gumawa siya ng handle dito. So, target price natin ng kay Pure Gold, itong lalim ng cap dito. So, nasa 68, So 68. Pero yung target price ng ating mga broker nasa 50, 57. So dito banda yung may arrow, yung ito. So pero baka abutin talaga tong 60 kasi dalawa yung ko Ito gumawa din siya dito ng bullish flag yan. Bullish flag yan So yung poste na to dadalhin natin doon sa taas. So ito yung lalabas niya. So mayroon pa talagang chance na maabot itong 70 na target price natin kay Pure Gold. Long term lang naman. Dito kay Pure Gold. Ang ginagawa ko dito kay Pure Gold dati kasi tinitrade ko to siya So ngayon wala pa akong pambili, so saka na lang. So pakiramdaman mo natin to si Pure Gold pag humahataw na. Kasi pag ma-break out niya to, kailangan kasi niyang i-break out yan
itong 49. So, maganda yan. Pag na-breakout na yan, doon ka papasok para dire-diretso na siyang umangat. Kasi nasa consolidation area pa siya eh. So, pwedeng, pag nag-consolidate yan, pwede pang bumaba. Pero parang malakas naman siya, nag-hold. Ito, mayroong sell dyan. So, pagdating dyan, magbagsak yan. So, pwedeng mag-support dito, bounce back. So, kaya mag-ganon-ganon muna yan si Pure Gold, bago siya hataw doon sa ating target price. So, ganon sa taas. So, dahil nga, nasaan na yung natin? Dahil bullish plug din to dito siya eh. Ganyan eh. Ganyan yung ginagawa niya, bullish plug. So, ganyan. So, maaari talagang umangat yan si Pure Gold doon sa taas. So, yan yung pananaw natin kay Pure Gold. Next, we have Aboitiz Power. Si Aboitiz Power daw ang sabi, baka magkaroon ng panibagong membro ang blue chip. So, maaring pumasok ito si Aboitiz. So, kung sino yung matatanggal, hindi natin alam. Merong na yata, may nakita kong doon kay Cole. So, na baka papasok to si Aboitiz pag yung blue chip. So, yung PSI ngayong August yata. So, baka papasok to siya. Kaya, sa ngayon pa lang, maganda na rin siyang pasukin. Kasi pag nasama na sa lista to ng mga blue chip, ito'y hahataw si Aboitiz Power. Ang naman niya is, upward trend siya ng channel. Tapos, nandito pa siya sa gitna ng ating channel. So, last nating vlog dito, tapos pwedeng bumaba, akyat naman, ganun yung niya. So, si Aboitiz ay kailangan lang talaga niyang i-break itong kulay pula na yan. Yung sell order block natin, itong, meron tayong dyan, ito, yung 46 na linya, yan siya. Kailangan niyang i-break yan para tutuloy siya dito sa taas at ma-hit yung target price na 51.48.55 So sa ngayon dapat i-break niya itong yan. So pag ganoon, pwede kasi may sell order block, pwede mag-bounce back, pull back, tapos mag-bounce back, baka mag-consume muna bago siya angat diyan So ma-hit yung, so kailangan naman yang i-break itong trend line natin para mapunta na dun sa taas kay Aboitiz. So, yan lang po ang ating pananaw kay Aboitiz Power Corporation at yan ang ating mga review ngayon trending stock ngayong araw na to. Huwag kalimutan mag-subscribe sa Dudol Gusto US Market kung ikaw ay nagtitrade sa US Market. English di Carabao lang yan. Dito naman tayo sa Uplodor kung nasa Philippine Stock Market ka. Maraming salamat. Daghan salamat sa inyong tanan. Adios mi amigos, mi amigas. Babu.